patong-patong na kaso ang ine-expect ni Inday Sara, although na-discuss yan doon ng konting-konti nang pakinggan natin yung buong statement niya patungkol dito sa patong-patong na kaso na alam niya at ine-expect niya ng kakaharapin niya. Pasok? Naging patas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kung kaya't hindi na dumalo pa rito si Vice President Sara Duterte. Umaasa si VP Sara na patong-patong na kaso ang isasampal laban sa kanya, bukod pa sa kasong impeachment. Oy, ano tayo ha? Bugbugin natin lalo si Bongbong Marcos para mata ito mga putang inang taga-suporta niya. Kung paano ito pinag-aanda ng pangalawang Pangulo, alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Nagpadala ng sulat si Vice President Sara Duterte sa National Investigation sa pamamagitan ng kanyang abogado. Saad nito na hindi siya makakadalo sa pangalawang imbitasyon ng NBI para sa investigasyon kaugnay sa sinabi nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press conference nitong Miyerkules, binigyang diin ng bise na hindi magiging patas ang nasabing investigasyon, kasunod na rin aniya ng sinabi ni Marcos Jr. at ng isang opisyal ng Department of Justice. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. So it's a done deal already. Oh, alam na yan, alam na din ni PRRD yan, alam na nila Pulong, alam na nila Baste kung anong sasapitin nila. Hanggat nasa kapangyarihan yung mga buwaka ng ina niyan, maniwala kayo mga bossing, tuloy-tuloy yan, relentless yan. Lahanap sila ng paraan, kaliwat kanan ang suntok na manggagaling dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kung wala tayo, wala na. If we're just gonna leave the Dutertes by themselves, wala na. So ako talaga, ginagawa ko to para sa kanila, ginagawa ko to para sa bayan ko. Kasi alam ko mali If there is something na pwede nating marami tayong, katulad yan, yung pagsapok-sapok niya doon sa sheriff, yun. Pwede mong isisi sa kanya na impulsive, matapang masyado, agresibo. You can always say that, and pwede natin yung ibintang or idikit sa kanya. But corruption, droga sa mga Duterte, putangina, hindi nyo pwedeng i-justify yan. Because luminis ang Davao, walang utang ang Davao nung umalis si Inday. Walang mga drug addicts sa Davao nung namumuno ang mga, meron din pero mangilan-ngilan, yung takot na takot talaga yung mga kriminal sa Davao na namumuno mga Duterte. So, parang kay Pastor Apollo Kibuloy din, kung meron kang ididikit sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga rape na yan yung talagang alam mong lalatay sa kanya. Pero alam ng tao na hindi totoo yan. Maari nyo silang peklatan, dumihan, pero maniniwala pa rin yung mga nag-iisip na tangina bullshit yan. Itong mga corruption kay Inday Sara, bullshit yan. Paulit-ulit niyang pinapaliwanag kung saan niya ginamit yung confidential funds niya. Nagbibigay kami ng ayuda ng tulong sa mga tao. Anong ginagawa namin? Kailangan namin ng intel funds para ma-background check, ma-check itong lugar na to, ma-background check itong mga tao na ito, para malaman natin na yung perang binibigay natin or yung tulong na ibinibigay natin hindi napupunta sa mga kalaban. Doon niya ginagamit yung kanyang mga at saka ang coverage po ng Vice President is buong Pilipinas. Imagine, napakadami ng populasyon sa buong Pilipinas. Kalat ang satellite offices ng Vice President sa buong Pilipinas. So yung 600 na personalities na nakatanggap ng confidential funds niya, kulang pa yun. Konti pa yun. Naniniwalang bise na patong-patong na kaso ang ihahain laban sa kanya, kasama na ang impeachment at mga non-bailable offenses sa ilalim ng anti-terror law. Pero tinayak ni VP Sara na handa siyang harapin ang mga kasong ito.
At si Inday Sara, ano niya yan, inaral niya yan. Sabi nga niya, the anti-terror bill was weaponized para si Teves ay ma-freeze yung assets, mapigilan yung kanyang paggalaw para maparilasa siya. Kasi alam nila na si Teves with his connections and his money, kaya rin niyang mag-counter propaganda laban sa mga kupal na naninira sa kanya. Ganon din kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam nila na mayaman si Pastor Apollo Kibuloy, kaya ang ginawa nila, tulong ng tulong si Pastor Apollo Kibuloy sa tao. Gusto nilang masira yung ma-derail yung pagkakawang gawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya anong ginawa nila? Sinamahan nila yung kaso niya. Yung dating mga kaso na bailable naman, dinagdagan nila ng non-bailable. Kulang na lang gawing terorista si Pastor Apollo Kibuloy. Pero halos parehas din yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Teves. So ngayon, yun ang ginagawa kay Inday. It's a pattern. Pare-parehas lang yung mga tao na nag-plot kay Kibuloy at saka kay Pastor Kibuloy at saka kay Arnie Teves. Pare-pare sila din yan. Kaya nga yung pattern, nabasa na ni Inday Sara, na in-expect ko na yan. Yung mga non-bailable cases, katulad ng ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, kaya hindi siya makalaya ngayon. Tapos yung mga impeachment, then after impeachment, patong-patong na kaso, so hindi lang perpetual disqualification, ipakukulong pa nila ako. Tuloy-tuloy yan. So ako prepared na ako. Sabi nga, hindi ako alis ng Pilipinas, just stay here and be with my family. At least madadalaw nila ako. Wherever they wanna put me, I'll be there para dawin ako ng pamilya ko. So si Inday Sara is ready na siya dito. Prepared na siya sa mga posibleng mangyari sa kanyang buhay. Sabi nga niya napakaganda nga nung binitawan niyang salita na hindi na ako to. Hindi na ako yung nagpaplano para sa buhay ko. Diyos na. Kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano talaga yung nakatadhana sa akin, maluwag ko yung tatanggapin. So yun kay Inday Sara, hindi siya takot. She will not tremble. Hindi yan nag-stutter. Alam naman ni Inday Sara na pinasok niya yan na ito yung kahihinatnan niyan. Kaya kung itong mga kupal na mga bumabatikos kay Inday Sara, feeling ninyo apektado siya, no. Dito sa Pilipinas, napakasarap maging martir. Dahil dito, pag naging martir ka, puta, sinasamba ka talaga. I assure everyone that we already have lawyers helping us in Ay, salamat kaayo, Juliet Sinining. At syempre kay Majeline Ken Monchi, salamat, mabuhay ka, God bless you. Naku, mabuti na lang nagsidatingan kayo lahat. the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case. Sabi ni VP Sara, kinakailangan pa nila ng karagdagang abogado kasabay ng inaasahang pangatlong impeachment case at ibang mga kaso na isasampa laban sa kanya. Tinanggihan na rin ni VP Sara ang alok ni Congressman Rodante Marcoleta na tumayong abogado para sa kanya. Yan ang maganda kay VP Sara. Kahit na alam naman niya na magaling si Rodante Marcoleta, matutulungan siya, ayaw na ni Inday Sara na makapandamay. Kasi Rodante Marcoleta, kung tatanggapin ni Inday Sara yung yung tulong mo, kakawawain ka ng mga congressman, maniwala ka. Yung nalalabing mga panahon mo sa Congress, kakawawain ka nila. At pagkatapos ng eleksyon at manalo ulit yung mga congressman na yun, maniwala ka sir, tatrabahuhin ka nila. Kaya si Inday Sara, sabi nga niya, mabuti na yung impeachment kasi at least wala nang madadamay, ako na lang. Hindi nadamay yung mga tao ko, ako na lang. So, bakit ko pa idadamay si Marcoleta? Di ba? Kawawa naman siya. Imbis na sana makakatulong siya sa bayang Pilipinas, imbis sana marami pa siyang magagawa sa Pilipinas, iubusin niya pa yung panahon niya sa akin. Wag na. Rodante Marcoleta, I appreciate it, pero ayaw na kitang madamay dito. Masyado nang madaming nadamay sa pagpapabagsak nila sa akin. Nadamay na yung mga vloggers, nadamay na yung mga kasama niya sa trabaho, na chismis pa siyang may jowa siya na babae. Ang paninira sa kanya ay sobra-sobra. Kaya nga sabi nga niya, I will just take the fall. Ako na lang.
Ako na lang, wag na kayong sumali dahil madadamay lang kayo. Kaya, pero maraming salamat kay Marcoleta kasi talagang makikita mo si Marcoleta. The fact na siya'y congressman at naniniwala siya kay Inday Sara, ibig sabihin, yung good government, yung Quadcom, ibig sabihin, wala yan. Basura yan. Bakit? Nandiyan si Marcoleta, oh. Di ba? Membro nila yan. Di ba kasama nila yan? Pero nagsasalita against sa kanya. Kanino tayo maniniwala? Sa insider? O sa mga outsider? I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. Padadalhan din sana si VP Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pambayad sa mga kakailanganin niyang abogado, pero hindi ito tinanggap ng pangalawang Pangulo. Nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Sa kabila ng mga patong-patong na kasong inaasahang isasampa laban sa kanya, ito ang tiniyak ni VP Sara. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to still see my children. Sabi ko nga sa inyo, if you do that to Inday Sara, yun ang pinakamalaking kasalanan at pagkakamali na gagawin ninyo sa mga buhay ninyo. Why? It will just make Sara more popular. She's popular now, pero it will make her even more popular. Makaka-attract pa yan ng international nung international sympathy. Makikita ni Donald Trump na yung ginawa sa kanya sa Amerika, ginagawa sa mga Duterte ngayon. And alam natin yun. Donald Trump doesn't support that. He was a victim. Kaya pag nakita ni Donald Trump to, putay na gagalaw at gagalaw yun. Alam ni Donald Trump kung ano yung naging epekto nun sa kanila. Look at what happened to Donald Trump. Dahil sa mga ginawa nila kay Donald Trump, the reason why the Americans voted for Joe Biden is dahil galit sila kay Donald Trump. Nung nanalo si Joe Biden, puta pinikon din niya, parang si Bongbong din, binudol din niya yung mga Amerikano. Kaya ngayon, ibinalik nila si Donald Trump, revenge vote pa din. Gets ninyo? Dahil sa mga ginawa nila kay Donald Trump, yung mga tao bumoto pa rin kay Donald Trump. Yung San Francisco, yung California na blue state, yung California na Democrat, ang daming bumoto ng mga taga-California kay Donald Trump. Bakit? Kasi visit na visit yung mga taga-California kay Biden. Bakit? Ang daming homeless sa California. Napakadaming mga walang bahay natutulog sa kalsada ng gugulon ng smash and grab. Sabi nga nila, yung kahit nakasakay ka sa kotse mo, may nakita silang bag sa likod, babasagin nila yung salamin at kukunin yung bag sa likod. Ganun kalala sa Amerika. Lumala daw yun nung umupo si Joe Biden. Pinabayaan niya na pumasok yung napakaraming mga migrants sa Amerika or mga papasok sa Amerika para maging botante. Yung daw ibang mga homeless sa ibang lugar, binibigyan pa daw ng free ticket ride, bus, papunta ng California para doon maging homeless. Nung nanalo si Donald Trump, mga bossing, lahat ng mga homeless na yun, at least mga 80% na wala. Lumipat sila. Bakit? Kasi ang nanalong mayor sa San Francisco, Republican din. O yung may-ari ng Levi's, yun ang mayor ng San Francisco. So naubos halos yung mga homeless sa Amerika.
So yun yung sinasabi natin na dito, mga bossing, dito sa Pilipinas, ganun din. Pag nakita ng international community what they are doing to Inday Sara, yung dating nabudol nila ng international community na gigil na gigil sa mga Duterte, baka ma-convert yun. Maawa sa mga Duterte. Mantakin mo, isang nanay, ipakukulong mo, walang kasalanan, ni hindi nga sinasabi ng mga tamang ahensya ng gobyerno na meron siyang ninakaw, tapos sasabihin nyo na may ninakaw siya. Matino naman yung kanyang mga sagot sa mga tanong ninyo. So kapag ginawa nila to kay Inday Sara, maniwala kayo, this will be the end of all of them. Aside from Inday Sara will become vengeful, talagang sobrang kung yung panahon ng 2021 na may Run Sara Run movement, mas lalong madodoble, matitriple pa yung clamor ng tao dun na manalo si Inday Sara. Galit na galit pa naman ng mga Pilipino sa mga inaapi. Ay, mali pala, sa mga nang-aapi. Sa huli, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya na anuman ang mangyari sa kanya, sa hinaharap ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Aniya, panatag at payapa ang kanyang kalooban sa mga posibleng mangyari sa kanya. Para sa Diyos at sa Ayan. Pilipinas. So panatag si Inday Sara sa mga posibleng mangyari sa kanya. Naniniwala si Inday Sara na everything happens for a reason. Yan ang panatero, walang inuurungan.